Binabati ko yung lahat ng mga tagapakinig sa programang ito. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Mariana. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa naging karanasan ng tiya ko na tawagin po nating Tita Noela. Nangyari po ito sa probinsya ng kanyang asawang tawagin nating Tito Mio sa Iloilo noong taong 2004. Noong mga panahon yon, nagpasya nga sina tita at tito na magbakasyon sa probinsya nila tito dahil nagkaroon ng malubang sakit yung kanyang ina. Ito na lang din yung natitira sa kanyang mga magulang kaya't hindi niya pwedeng pabayaan na lamang. Wala na rin kasing ibang nag-aalaga at kasama yung kanyang ina kung hindi yung kapatid nitong isang matandang dalaga. Nag-iisang anak lang din kasi ng kanyang mga magulang itong si Tito Mio. Mabuti na nga lang at merong matandang dalagang kapatid yung kanyang ina na siyang ang nabanggit ko kanina na kasama nito. Kapag bumuti-buti yung pakiramdam ni nanay, babalik naman agad tayo. Isama na lang din natin siya para hindi na rin natin kailangan pang umuwi kapag kailangan niya tayo. Wika pa ni tito noon kay tita. Sumang-ayon naman po yung tiyahin ko sa planong yon ng kanyang asawa. Siyempre nanay na rin po niya yon. Mas mabuti nang ganoon yung gawin. At nang matutukan nga nila yung pag-aalaga sa nanay ni Tito Mio. Naroroon naman yung tiyahin mo na siyang mag-aasikaso sa bahay nila roon eh. Wika pa nga ni tita noon. Kasama nga yung 3 taong gulang nilang anak. Umuwi nga sila roon. Nang makarating nga sila sa baryo nila tito, ikinabahala ni Tita Noela na baka may mga aswang doon at baka aswangin yung kanilang anak. Hindi rin kasi lingid sa kanyang kaalaman yung tungkol sa mga nilalang na yon, gayong maraming naikwento sa kanya si tito. Huwag kang mabahala, wala namang aswang dito sa baryo namin eh. Ayon na rin kay Tita Maling, wala naman daw. Wika pa nga ni tito. At nang sabihin niya yon, kahit papano ay nabawasan naman daw yung pangamba ni tita. Nung una ay kinakabahan pa raw ito tuwing gabi. Gayong may mga gabing meron daw siyang mga naririnig na ingay sa kanilang paligid. Kadalasan ay alulong. Pero nang lumaon ay nasanay na rin daw ito at pinagsabihan din naman siya ni tito at maging yung tiyahin nito na wag nang pansinin yung mga ganoong bagay. Hanggang isang gabi nga noon, naalimpungatan raw si Tita Noela at kinabahan raw siya ng husto. Nang kinapa kasi nito yung kanilang anak sa gitna nilang mag-asawa, ay wala na raw ito. Dali-dali siyang bumangon para hanapin yung bata. Malalim na napabuntong hininga si tita noon nang makita niyang mahimbing yung tulog ng kanilang anak at sa may sahig pala malapit lang din sa kanilang bintana ito humiga. Mukhang nainitan ito kaya't bumaba siya ng kama at doon nahiga. Mabilis niyang kinuha yung bata upang ibalik sa kanilang higaan. Nagtaka man siya kung bakit naroroon yung kanilang anak, pero hindi na lang din niya inisip pa. Napaisip rin kasi siyang baka nagising ito at bumaba na lang dahil na initan. Nung maihiga na nga ni tita yung anak sa kama, nagpasya na rin po sana itong bumalik sa kanyang pagtulog. Pero bigla siyang pinanindigan ng balahibo sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin siya sa bintana dahil naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula roon. Napailing na lang din siya dahil wala naman siyang nakita. Bagkus ay napansin nga niya na para bang bahagyang nakabukas yung bintana. Napakunot noo nga yung tiyahin ko at imbis na mahiga, minabuti niyang lapitan yung bintana. Hindi ba't naisara ko naman ito bago kami matulog? Bakit kaya parang bumukas rin ito? Wika pa raw niya sa kanyang sarili. Binuksan na lamang niya yon upang tignan yung labas ng bintana kung may makikita ba siyang tao roon. Kinakabahan raw kasi ito at naisip niyang baka may magnanakaw na sumusubok sanang pumasok sa kanilang kwarto. Inilibot ni tita yung tingin niya sa labas ng bahay. Ngunit wala naman daw itong nakita. Dahil doon, nagpasya na lamang siyang muling isarado yung bintana at sa pagkakataong yon, sinigurado na niyang naisara niya ng mabuti. Pabalik na nga rin sana siya sa kanilang kama nang sa hindi inaasahan ay may napansin siya sa kanilang sahig. Napaupo nga si Tita Noela at kinuha yung bagay na kanyang nakita.
Ano ba to? Kanino naman kayang buhok ito? Hindi naman ito sa akin at lalong hindi ito kay Mio. Wika pa raw ni tita. Labis yung pagtataka niya ng mga sandaling yon. Naisip rin niyang baka buhok yun ng kanilang anak. Pero minabuti raw nitong tignan yung ulo ng bata. Pero wala man lang naging kakaiba sa buhok ng bata. Dahil parang marami daw yon, tipong kumpul talaga ng buhok. At hindi rin daw yun kasing haba. Napailing na lang din si tita noon at tinapon yung naturang buhok. Hindi na rin niya pinagtuunan pa yun ng pansin dahil inaantok na rin daw siya. Umalik siya sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan ay sinabi nito kay tito yung tungkol doon. Nagtanong din kasi si tita sa kanyang asawa kung baka pinaglaruan nga ng kanilang anak yung buhok na kanyang nakita. At yung tanging tanong lamang ay kung kanino ba yon galing. Huwag mo na lang pansinin. Baka napulot niya lang sa labas. Wika pa raw ni tito noon. Napatango na lang din yung tiyahin ko sa sinabi ng kanyang asawa. At baka posible naman daw yon. Pinag-usapan na lamang nila yung tungkol sa nanay ni Tito Mio. Parang lalong lumalala yung kondisyon ng nanay ko Wika pa raw ni tito noon. Mawalang galang na pero kailangan rin nating bantayan si ate. Dahil mga 2 gabi na rin akong hindi mapakali kapag sumasapit yung gabi. Wika naman daw noon ng tiyahin ni tito na naroroon din. Ang sinasabi niyang ate ay yung nanay nga ni Tito Mio. Tinanong pa nila ito kung ano nga bang ibig niyang sabihin. Doon nga ay napag-alaman nilang ilang gabi na rin pala itong may kakaibang nararamdaman sa paligid. Hindi nga lang niya sinasabi kina tito dahil ayaw naman niyang bigyan ng pangamba yung mga ito, lalo na at meron silang anak. May kutob kasi akong mukhang inaaswang yung ate ko Dagdag pa raw nito. Natakot naman daw si Tita Noela noon. Napaisip raw siya na kung meron ngang nangaswang sa kanyang biyanan, marahil ay nanganganib ito. Nang mga sumunod nga na araw, lalo raw nang hina yung katawan ng nanay ni Tito Mio. Dumudumi na rin daw ito at umiihi ng dugo. Kaya maging sila inaasahan na rin baka hindi na nga ito gumaling. Hanggang isang gabi noon, nagtaka si na tita dahil panay daw yung pag-iyak ng kanilang anak. Hindi rin sila gaanong nakakatulog dahil tuwing nagigising daw yung bata ay umiiyak ito at hindi mapakali. Ganoon na lang yung kanilang kabang nararamdaman dahil may itinuturo daw yung bata sa bintana ng kanilang kwarto. Kanina pa siya nagtuturo sa bintana. Tignan mo na nga at baka may kung ano riyan. Utos pa raw ni tita noon kay tito. Ginawa naman daw ni tito. Dahan-dahan ngang lumapit si Tito Mio sa may bintana. At nang tuluyan na nga itong nakalapit at bubuksan na sana yon, narinig daw nilang sumigaw yung tiyahin ni tito. Mabilis namang lumabas ng kanilang kwarto itong si tito upang puntahan yung kanyang tiyahin. Na noon ay nasa kwarto lang din ang kanyang ina. Nanatili naman yung tita ko sa kanilang kwarto at nagmatsyag na lamang sa kanilang paligid. Anak, ano bang tinuturo mo sa bintana? May nakikita ka ba roon? Tanong pa raw ni tita sa kanyang anak. Pero iyak lamang daw yung naitugon ng kanyang anak habang hindi pa rin inaalis yung pagtuturo nito sa may bintana. Nagtaasan yung mga balahibo ni Tita Noela nang biglang may kumalabog sa may bintana nila. Animoy nais raw yung sirain. Napalayo noon yung tiyahin ko dahil lalo pa raw na lumakas yung pag-iyak ng bata. Nang mapalingon nga itong si tita, halos manigas raw siya sa kanyang kinatatayuan nang may makita siyang nakadungaw na mabalahibong nilalang doon sa bintana. Napasigaw nga ito dahil sa takot na kanyang naramdaman. Napangisi naman yung mabalahibong nilalang sa kanya at mabilis itong pumasok sa kanilang kwarto. Hindi na nga alam ni tita yung kanyang gagawin habang papalapit sa kinaroroonan nila ang naturang nilalang. Niyakap na lamang ng tiyahin ko yung bata at nagdasal na sana'y makabalik sa kwarto nila yung kanyang asawa. Bago pa tuluyang makalapit kay Tita Noela yung mabalahibong nilalang, bigla namang pumasok si Tito Mio na merong dalang itak. Nang makita niya yung kung anumang nasa harapan nila, walang pagdadalawang isip niya itong sinugod. Walang hiya kang aswang ka, papatayin kita. Sabi pa raw ni Tito na animoy galit na galit. Napatras naman yung aswang noon at walang ano-ano ay mabilis raw itong lumundag sa may bintana para tumakas na. Napamura naman yung tsuhin ko noon
at mabilis nga niyang isinara yung bintana. Nanginginig yung tiyahin ko ng mga oras na yon, habang pilit na pinapatahan yung bata na noon ay grabe pa rin daw yung takot sa mga nangyari. Pinatsaga ni Tita Noela yung kanilang paligid. Narinig naman niyang nagsigawan na nga sila tito at yung tiyahin nito sa may labas ng kanilang bahay. Tarantang-taranta na rin ng mga sandaling yon yung asawa niya dahil may masamang nangyari sa ina nito. Tumagal rin po noon ng mga 10 minuto yung sigawan sa may labas ng kanilang bahay. Kaya tinatakpan na lang daw niya yung tenga ng kanilang anak. Hindi alam ni tita kung ano ba talagang nangyayari, pero naririnig daw niyang napapamura ng paulit-ulit sina tito. "Bumalik ka lang na aswang ka rito. May kalalagyan ka talaga." Wika pa raw ni Tito Mio noon. Pabalik-balik rin daw sila ng lakad noon na parang nililibot yung paligid ng bahay. Nang maging tahimik na nga yung paligid, doon lang napagpasyahan ni Tia na lumabas ng kanilang kwarto. Sakto namang pumasok noon si Tito at yung kanyang tiyahin. "Ano bang nangyayari doon?" tanong pa raw ni Tita. "Hinabol namin yung aswang na yon. Sigurado akong babalik pa yun dito." Tugon naman daw ni Tito. Kaya rin siguro iyak ng iyak yung bata dahil may aswang na pala sa paligid natin. Wika naman daw ng tiyahin ni Tito Mio. "Okay lang ba kayo? Wala bang sugat yung anak natin?" tanong pa raw ni Tito noon at umiling lang si Tita bilang tugon. Sinabi niya sa kanyang asawa na hanggang sa mga oras na yon ay nanginginig pa rin yung katawan niya at maging ng kanilang anak dahil nga sa takot. Pinakalma naman siya nito at sinabing wag nang isipin pa yung tungkol sa aswang na yon. Gayong may kapitbahay naman silang nakabantay sa may labas ng kanilang bahay. Dahil nagising na rin daw yung mga ito sa mga sigawan, kaya nagboluntaryo na lang din daw sila na tulungan sila tita. Tinanong din ni Tita Noela yung kanyang asawa kung kumusta ba yung ina nito. At sa kasamaang palad nga noon, napaiyak si tita nang mapag-alamang wala na pala yung nanay ni Tito Mio. Kaya nga raw napasigaw yung tiyahin nito dahil naabutan niyang wala ng buhay yung kanyang ate sa kwarto nito. Napansin daw niya na may bahid ng dugo sa may sahig at maging sa may tiyan ng katawan ng nanay ni Tito. Kaya malakas daw yung kanilang kutob na pinasok nga ito ng aswang at saka sinubukan ng biktimahin. Nakabukas daw kasi yung bintana sa kwarto nito at may bahid rin ng dugo ron na siyang patunay na may naglabas masok doon at hinala nga nila ay aswang yung nakita ni na tita ng gabing yon. Naalala ni tita yung buhok na kanyang nakita ng gabing yon at naisip rin niyang pumasok yung aswang sa kwarto nila at baka ito nga yung kumuha sa bata kaya ito nasa may sahig. Lalo na't hindi nakasarado yung bintana ng gabing mangyari yon. Mabuti na nga lang at nagising kagad siya kaya't hindi natuloy ng aswang yung binabalak nito. Hindi naman na bumalik yung aswang ng gabing yon, pero hindi na sila nakatulog. Kinaumagahan, inasikaso na lamang nila yung bangkay ng ina ni Tito at dinala nga sa morgue. Kahit mahirap man, tinanggap na lamang nila yung sinapit ng nanay ni Tito. Ayon pa nga raw kay Tito, ayaw pa man niyang mawala yung kanyang ina. Pero yung mas mahalaga sa kanya ay yung nakapagpahinga na rin ito sa lahat ng mga hirap na kanyang naranasan dahil sa kanyang sakit, lalo at wala na rin daw siyang magagawa. Pagkalibingan ng nanay niya, ilang araw pa silang nanatili ron bago nagpa siyang umalis na. Ang tiyahin na lamang niya yung naiwan sa kanilang bahay at minabuti na lang din niyang ibigay na lang din ang bahay na yon dahil wala na rin siyang pagbibigyan nun. Isa pa ay may sarili na rin daw silang bahay ni tita. At doon na nga sila nakatira hanggang sa ngayon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito.